Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga parte ng ating bansa at ng mundo. Loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, ang pag-uusapan po muli natin dito po, episode 55 ay corruption pa rin po. Pero hindi lamang po ang nangyari corruption po sa DPWH o Department of Public Works and Highway, ay pag-uusapan din po natin ang mga corruption na nagaganap din po sa iba-ibang ahensya po ng government, mga kababayan. Mga kababayan, sumikat po kasi ang corruption sa nangyari sa DPWH. Kasi nga po, yung nangyari pong baha nitong July 2025. So almost binaha po lahat ang probinsya po ng Central Luzon, ang NCR, Calabarzon. So kasama rin po kami doon sa binaha po. Kaya nangyari po, yan po nag-trigger. Kaya naungkat po na marami palang mga sirang mega dike o mga riprap o yung mga government projects through DPWH ang hindi po natatapos. At yung iba po ay ghost project po, mga kababayan. Matagal ko na po talagang sinabi yan since 2017 mula nung naka-discover po tayo, naka-created ng isang solution na wawakas po sa crimes and corruption. Kasama po yung corruption, mga kababayan, na tinatalakay po natin ngayon. At nakita ko rin po kung gaano kalalim yan, gaano kalawak, at kung paano po sosolusyonan yung napakasimpleng problema po ng corruption na nagtataka naman ako hanggang ngayon sa dami po ng mga eksperto, mga scientist ng information technology, mga magagaling, mga matatalino, mga nag-aaral pa sa ibang bansa tungkol sa information technology. Bakit mo hanggang ngayon ay hindi po matuklas-tuklas kung paano wawakasan yung napakasimpleng problema po ng corruption? Kaya po simple po yan, gawa po naka-discover po ako ng isang solution na napakadali lang po tuldukan o wakasan yung nangyayari pong corruption po, lalo na yan sa DPWH. Ngayon, pag-uusapan po natin ngayon, ano pa ho ba ang meron na nagaganap na corruption sa ahensya ng gobyerno? Almost lahat po yan, mga kababayan. Mahirap na ho magsalita. Kasi po, dati po ako ay nakasali rin po sa paglalakad ng mga lupa. So, yung ahensya po ng gobyerno na yan, lalo na yung mga BIR, maraming tiwali po dyan. So, nung nilalakad po namin ng lupa, ay hinihingan po kami dyan ng almost 35 to 40%. Imagine, gaano kalaki po yung mapupunta sa kanila. Ngayon, hindi po natuloy po yan. Gawa nga ng, alam niyo naman, pagdating sa lupa, ang daming sagabal po dyan. Kaya medyo tumatagal ang mga transaction, mga kababayan. So napakarami pong tiwali po dyan sa BIR. Ganon din po yung mga pagbabayad po ng mga buwis na hindi tama, under tax payment, at mga nahuhokus-pokus po yung mga dokumento. So napakalawak po niyan, mga kababayan. Kaya nga napakarami na rin po ang nagyamanan dyan, mga kababayan. Yung mga kumpanya na hindi nagbabayad, mga pribadong kumpanya na hindi po nagbabayad ng buwis under tax payment, naayos po kung magkano lamang ang babayar nilang taxes sa government. Iyan po ay naayos po yan.
ng mga tiwaling accountant ng kumpanya, at pati na rin po may-ari ng kumpanya, at pati na rin po yung mga tiwali sa ating ahensya po ng gobyerno. Yan sa BIR po, mga kababayan. So, napakadali lang pong solusyonan po yan, mga kababayan. Katulad sabi ko sa inyo, kayang-kaya po yung wakasan ng ating na-invento po o na-discover na solusyon po, mga kababayan. Sisiw na sisiw lang po yan. At isa rin po itong ahensya po ng paglulupa. So marami rin pong mga hocus-pocus po dyan. At sa totoo lamang po, nung kasama ko ang may-ari ng lupa, talagang kailangan talaga maglalagay kayo sa mga tiwaling ahensya ng gobyerno para lamang lumabas yung dokumento ng genuine na dokumento po ng may-ari, pagmamayari. Kasi nga po, since yan lupa po, napakahalaga po niyan, may value, lalo na kung prime lot. Yan po ay malaki po ang value niyan. Kaya, kumbaga, hino-hold po nila yung mga ganyang mga dokumento. So, kailangan, kikita rin po sila dyan, mga kababayan. So, ganyan po kalawak po yan, kalalim. So, ganyan din po sa mga local government. Imagine, mag-a-apply lamang kayo ng Meralco submitter. Almost 20 mil na po ang hihingin sa inyo. Sa kayo nakakita niyan. Samantalang ako, bilang electrician, alam na alam ko kung magkano ang pag-a-apply po ng Meralco submitter. I think hindi po kayo gagastos ng 1.5 dyan. Magkakaroon na po kayo ng submitter. I think yun ang pagkakalam po nung araw. O siguro mga 2,000 na ngayon. Pero imagine, 20 mil. Kasi nga po dun sa local, meron pong hinihinging requirement po ng area ng bahay bago kayo bigyan ng yellow card. O yung yellow card na yun, once na na-approve na po yung requirement doon sa building, doon sa bahay, bibigyan po kayo ng yellow card, yun po yung dadaling ninyo sa Meralco. Saka pa lamang kayo makakapag-apply ng submitter, mga kababayan. Ang pagkakalam ko noong araw, kailangan minimum of 18 square meter ang lot area ng bahay, at kailangan merong lababo at may CR. So yun po ang mga requirements para kayo po ay mabigyan ng yellow card papunta po sa Meralco. Ngayon, kahit wala na po yan, basta maghulog lang kayo ng 20 mil, bukas may kuryente na kayo. So ganyan po ang nangyayari, mga kababayan. So paano po makokorek yan? Doon pa rin po doon sa ginawa po nating solution po, mga kababayan. So, nitong mga nakaraang mga taon, napabalita rin na isang barangay captain somewhere in Batangas po ay nakalbo na po ang bundok. So, siguro nabalitaan niyo yan. Siguro, napakatagal nang ginagawa po yan, yung pag-quarrying ng bundok. Tumigil lamang po yan nung nakita ng media at binalita, mga kababayan. Imagine, mga kababayan, sino-sino po ang kumita dyan? Barangay, baka pati mayor, vice mayor, o governor, baka kumita na rin po dyan. So, hindi po natin alam. Yan po ang problema ng sistema ng kasalukuyan na mga batas po natin ay hindi po nakakakita ng mga paglabag o ng mga lumalabag sa mga batas po, mga kababayan. Hindi po makita ng gobyerno o ng sistema natin yung mga taong yan na gumagawa po ng mga kalokohan. Kaya masasabi ko po sa inyo, napakalawak po, napakalalim po. So hindi lamang po sa DPWH, halos lahat po ng ahensya ng gobyerno, magmula po sa lokal, meron pong mga kanya-kanyang kitaan po dyan. So yan po ang nangyayari. So siguro one time naman nabalitaan nyo na isang mayor ang hinuli
At humihingi din siya ng almost 30 million yata para may tayo yung isang establishment o ewan ko kung commercial establishment doon sa lugar niya. Ang problema, hindi niya ka-vibe siguro yung may-ari. Kaya nangyari po doon ay na-set up po at siya po ay nahuli po, mga kababayan. Ayong kulong. Sayang ang pagka-mayor. Sira na ang pamilya, mga kababayan. Mga kababayan, so yan lamang po ang mga ibang sabi ko, yung mga illegal mining, illegal quarrying, illegal logging. Hindi po kasi nakikita ng gobyerno po yan, mga kababayan. Kaya nga po nangyayari, pabigat po ng pabigat ang ating mga baha po, mga kababayan. Kung hindi po napapansin, ang kulay po ng mga tubig po natin, ang tubig baha ay kulay brown. So ang ibig sabihin po niyan, meron pong mga lupa na kulay brown na inaanod sa kabundukan. Ay siguro merong subdivision na maginawa o merong illegal logging o legal quarry o kahit na po legal po yun. Legal o illegal, yan po ay magkukos po ng baha po yan sa ating kapaligiran po, mga kababayan. So ayan po ang nangyayari. Patuloy po ang legal o illegal pagtatabas po ng kagubatan, pagbabakbak po ng kagubatan, pagpatay po ng mga puno, legal o illegal po ay hindi po maganda po yan. Talagang baha po ang aabutin. Kaya nga sa ganang akin, number one po talaga is masawata po yung mga ganyang sistema, mga kababayan. At saka yun nga po, yung na-discover po natin solusyon na hopefully ay ma-implement po yan ng isang Pangulo o may sa batas po. Kaya nga po tayo ay nagsusumikap. 2 beses po ako nag-file ng COC for senatorial, no, nakakaraan, and then presidential itong 2021. Kasi nga po, once na tayo po ay nakalusot po dyan, yan po ay kung ako yung maging palarin na maging presidente, ipatutupad po yan, mga kababayan. I-execute po kaagad po yan. Yung na-discover po nating Laser Kosopo Fortress, nawawakas po sa crimes and corruption, mga kababayan. Under Laser Kosopo Fortress, mga kababayan, hindi na po pwedeng kayo po ay mandaya sa taxes. Hindi na po pwedeng magkaroon po kayo ng mga hidden agenda. Hindi na po pwedeng kayo ay magkukurap o corruption o mga insertion doon sa budget. Wala namang problema yung insertion sa budget po eh. Pero ang bottom line po doon, once na tumanggap po kayo ng pera o ng bagong sistema o yung money in digital form, yan po ay mahuhuli po kayo ng gobyerno, mga kababayan. Kaya nga ang bottom line po, mga kababayan, once na yan po ay na-execute ng isang wisdom president o na isa batas po yan, sa totoo lang po, nag-file din po ako ng COC. I think 2 beses ako nag-file COC noong 2019 at saka itong nakaraan po, 2024 for senatorial. Hindi rin po ako pinalad. Ewan ko po bakit hindi ako pinagbigyan ng COMELEC. Samantalang yung plataforma po natin, kahit nung nakaraang presidential, is the best among the best. Mga kababayan, imagine, corruption lamang po ang pinag-uusapan natin ngayon, mga bali-balita. More than 52 po ang pinag-uusapan po nating crimes. Kasama po ang corruption. Napahihintuin po ng Laser Kosopo Fortress at once. At once po yun ha. Once na na-implement po yan, at once. Hindi yung bibilang pa kayo ng buwan o taon. Once na na-implement po yan, i-execute po kagad ng Pangulo po yan.
i-implement po yan, yung mga program na yan. At yan po ay kaagad-agad hihinto po. Katulad ng illegal drugs. Araw-araw na lamang po merong mga bali-balitang nahuhuli, illegal drugs. Ano po nangyari? Ba't hindi mo mapahinto po yan? Sisiw na sisiw lamang po yan sa lesser cost of purpose. Gawa nga po yung transaction po nila, bilihan at saka ang ibig sabihin may bumili tapos may tumanggap, makikita po ng gobyerno po yan. Kaya nga sabi ko nung nakaraang interview sa akin ng media noong October 1, senatorial filing of COC, ang sabi ko doon, kahit na kayo po ay merong transaction sa kagubatan at wala po nakakakitang tao po doon, kayo po ay makikita po ng gobyerno in real time po, mga kababayan. At kayo po ay mahuhuli. Once na kayo po ay nakauwi na po ng inyong mga tahanan, mga kababayan. So, ganyan po kalakas, ka-powerful po ang lesser cost of fortress. Na yan na lamang po ang the best at nahuhuli na solution kung paano po wawakasan yung nangyayaring corruption po sa atin ngayon at sa mga corruption po sa iba-ibang ahensya ng gobyerno po, mga kababayan. Kasama po ang mga crimes. Pag sinabi po mga crimes, andyan po yung mga illegal drugs, mga scam, mga carnapping, hold up, robbery, killing, rape, pagbebenta po ng sarili, o yung sex binebenta sa Pornhub, mga bata, binebenta ang kanilang mga anak. Kasi nga po, ang involved po tatandaan nyo po, sa ating sistema po ngayon, ang common denominator po, kaya nga po, andyan po ang crimes and corruption po, ay pera po, o love of money. Na sinabi na rin po niya ng Biblia, for the love of money is the root of all evil things. Na dyan po kinuha rin po yung inspirational word. Kaya nga po ang lesser cost of fortress ay na-create. Kasama rin po yung where God can see everything. So kasama rin po yan na ginaya po yan sa Diyos. Na lesser cost of fortress can see everything. Lahat po ng crimes and corruption ay mare-record po at madodokumentado po in real time sa buong population at landmass po ng bansa. Kaya nga po yung kapag nangyari po yan, wala na pong mangangahas po na magnakaw pa ng pera ng ating gobyerno at ang ating bansa po ay mapapaunlad ng gusto at yung mga benefits po ng mga tao ay may bibigay na po ng maluwag para sa kanila. Kaya nga po, mga kababayan, pagpapatuloy po ang aking vlogging about corruption po. At sana ay makita ng ating Pangulo o ng mga mambabatas itong ating vlog o yung concept po ng lesser cost of fortress. Kung paano po wawakasan ito pong corruption na nangyayari po ngayon sa ating bansa. Kaya hopefully, ako naman ay naniniwala kung paano si Joseph for almost 2 years ay doon pa lamang siya tinawag ng Paraon. So naghintay po siya ng 2 taon. Saka pa lamang na-interpret ang kanyang panaginip po ng hari. At after that, siya po ay nabigyan po ng magandang posisyon. Naging governor po ng buong Ehipto po, mga kababayan. So pinagpala po siya, mga kababayan. Pati po ang kanyang angkan o ang kanyang mga kababayan na mga Israelita. Ako po ay naniniwala rin since 2017 or 2019, naniniwala rin po ako na darating ang araw na makikita rin po ng gobyerno itong ating ginawa kung paano po wawakasan po sa pamamagitan po ng lesser cost of fortress ito pong mga
crimes and corruption po mga kababayan. So sa Laser Custom Fortress, everything is documented in real time sa buong population at landmass po ng bansa. Hanggang dyan na lamang po mga kababayan. Magandang gabi po at naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga panahon. Maraming salamat po.